Kami ang mga batang Artex, ang laging tambay sa lansangan. Sa tuwing umaga ay inyong matatagpuan, pakalat-kalat dyan sa basketbulan. Araw-araw kami laging ganyan, kumain at matulog, uminom, tumambay. Dahil wala kaming trabaho, kaya't laging may sermon sa magulang. At pagdating na ng alas 12, kami ay tutungkab na naman. At sa pagkain ay parang mauubusan, at sa pagsubo halos mabulunan. Ako si Jefferson Red, 33 years old. Hindi naman ako laging nandito, pero masasabi kong taga Artex compound din ako. Isa rin akong batang Artex na kaya ko ipagmalaki sa lahat. Ang family ko dito rin tumubo. Dati rin silang nagtatrabaho sa textile company sa loob ng Artex. Simula nung nag-strike, hindi na ako dito napatira ako sa lola ko. Then napabalik lang ako rito etong taon na to. Ito yung pinakamalaking textile company sa buong Metro Manila. Ito lang din yung namumukod tangi yata sa tingin ko, kasi dito lahat halos magmula sa yung mga fabric na dapat i-export saka ini-import nila dito nang galing yun. 1990 nagkaroon na ng strike, doon din nagkaroon ng start ng baha. Permanent yung baha niya nung 1994. Nag-permanent na. Hindi na nawala kasi naging catch basin na siya. Tumaas na yung mga area dito sa paligid niya. So, ang problema is wala nang dadaanan yung tubig. Tapos natuto na rin magmuhay ang tao sa ibabaw ng baha. Totoo lang. Kami bilang sa taon-taon, namamasada kami ng bangka. Kumikita rin naman kami ng pambili ng ulam. Yun, ganun. Tapos yung ibang kapamilya namin sa labas nagtatrabaho, nagiging malaking tulong din. Kasi kung wala yung baha, wala rin kaming kita. Hindi ba? Kapag ka June, araw ng tag-ulan, umaabot ang baha hanggang sa Tatawid. Then kami lang ang natatangi yung mga bangkang ganyan. Nakakalabas kami hanggang doon. Ngayon, mas malaking kinikita. Yung iba kikita ng 1,000, 3,000 per day. Ganun ang nangyayari. Kasi etong lugar lang na to sa buong Malabon ang may ganung klaseng mga bangka. Ganyan mga bangka. Ang masayang part dito sa amin, yung kadalasan kung ano nakahain sa mesa ng isa para sa lahat. Tsaka talagang to may bayanihan. Yung concern sa isa't isa, meron dito nun. Meron dito na yung concern na makita mo na may hospital, isipin mo pagka na-stroke ka, nandun ka, ang hirap ilabas, pero nandyan yung mga tao, nag-aanuhan. Sana magmula rito hanggang doon.
Yun ang dito yung pagdamay sa kapwa. Yun ang hindi nawawala. Wala. Yung sa part naman na siguro na hindi masaya kasi aagam-agam ka sa gabi, yung seguridad mo na baka pwede kang paalisin anytime. Nakalakahan mo lang kasama yung mga yan. Tapos biglang at a certain point, wala na, lahat. Kanya-kanya na kung saan kayo pupunta. Ang kailangan is, para magkaroon ng progreso, kailangan malaman mo na kung sino talaga ang tunay na may-ari. Which is, yun naman ang talagang hinihiling ng samahan. Para magkaroon ng maliwanag na usapan kung ano ba talaga yung status ng mga tao rito. Ang kailangan is hindi yung militanteng paraan. Kailangan dun kasi hindi yung paraan ng pasugod. Kumbaga, yung diplomatic yung dating na willing kami makipag-compromise. Kasi minsan hindi naman sa yung kakulungan kasi dito sa amin. Yung paghahanap ng tamang salita para sa pakikipagdialogo. Minsan ganun kasi, may mga pagkakataon na feeling kasi nung mga ibang naglalakad is aping-api. Which is hindi naman kasi nakikita mo naman, napapakinabangan naman nila kung anong meron. Yun lang. Eto kami, naka-adapt kami, nakaka-survive kami. Kami ang mga batang Artex, ang laging tambay sa lansangan. Sa tuwing umaga ay inyong matatagpuan, pakalat-kalat dyan sa basketbulan. Araw-araw kami laging ganyan, kumain at matulog, uminom, tumambay. Dahil wala kaming trabaho, kaya't laging may sermon sa magulang.